Samot-saring mga content ang napapanood online ni Nanelo Divina. May mga nakakaaliw pero mayroon din namang karahasana. Kabilang na ang kaliwat ka ng insidente ng pananakit, bagay na isa sa kanyang ikinababahala. Iba na ang ano nila na ugali, ganun, di ba? Hindi katulad yung anak ko kasi hindi na ano sa mga ganyang social media, kaya parang okay naman siya. Kaya kung siya ang tatanungin, mainam daw na ipagbawal na sa mga menor de edad ang paggamit ng social media. Kung sa akin, mas okay na tanggalin yung kwan ng social media sa mga bata ngayon. Kasi parang, kumbaga sa ano, di ba, kunwari sa school sana. Pero pagka nag-ano sila sa mga ano sa cellphone, wala na. Wala na. Nakafocus. So, nakapokus na sila doon. Lalo sa mga gaming na ganyan, wala na, doon na sila nakapokus. Ang paglabas ng mga sensitibong content sa mga social media platforms, kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo. Aniya, bakit daw nakalusot ang mga sensitibong content? Bakit kailangan pang ilabas ang larawan ng batang estudyante na nasa likod ng shooting sa Zamboanga? Pati ba naman ang duguang katawan nito na wala ng buhay sa sahig, pinayagan din ng mga social media platforms na ipakita? Ang krimen po ay hindi pang entertainment. Ang paghihirap ng biktima ay hindi po content. At ang mukha ng isang batang biktima man o suspect ay hindi dapat maging viral material. Ilang mambabatas na ang nagsumite ng kanilang bersyon ng social media ban, pero ni isa sa mga ito hindi pa rin nakakalusot. Kaya naman sasabay na ang Senado sa pagkilos ng ilang bansa laban sa masamang epekto ng social media. Bagamat hindi raw total ban sa paggamit ng social media ang isinusulong, mahalaga raw nila na dapat regulated ang mga social media platforms. Yung mainstream media, meron ho silang self-regulation, may ethics. But sa social media, dahil po ito ay ang dami nagpo-post, ang dami pong information nang gagaling saan-saan, yung kanilang quote-unquote mga parental controls and self-regulation hindi effective or sinasadya dahil nga nagpa-viral. Kawawa naman po yung mga batang makakakita po doon sa mga violent pictures at kawawa rin yung mga pamilya. Dapat din daw na mapanagot sa batas ang mga social media platforms na nagiging pamaraan upang maikalat ang mga masiselang content, mapalarawan o video man. Magkaroon talaga ng juridical entity ang bawat internet at social media stakeholder na nagiging or ginagawang espasyo para sa ganitong mga harmful na content at harmful na mga practices targeted lalo na laban sa ating mga bata. Kung kailangan makipag-ugnayan sa kanila, yung mga law enforcement authorities natin, yung mga investigators natin, ay mas madali po nilang maisagawa to prevent further harms at saka din para i-exact yung accountability para sa mga harms na maaring naisagawa na. Bukas rin ang Malacanang na mas magkaroon pa ng malawakang restriction sa mga digital platforms. Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Sa ngayon, nananatili sa Committee on Public Information ang usaping ito. Umaasa naman ang publiko na matugunan ang pagpapakalat sa SOCMED ng mga mararahas na videos bago patuluyang makaapekto sa mga kabataan. Ako si Angel Arquero para sa Nation on the Move.